Isa pong maganda, mabiyaya at pinagpala pong umaga po sa buhay po ng bawat isa. Binabati rin po namin ang mga nanonood sa ating pong Facebook live stream. Saan man po kayong sulok ng Pilipinas, saan man po kayong panig ng mundo, sumainyo nawa po ang pagpapala po ng Diyos. Happy month of August po sa inyong lahat. Bigyan pa nga natin ng malakas na palakpak ang Panginoon. Ayan. Yung palakpak na yan, pagpapatunay na nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil 7 buwan na kayong mga buhay at malakas. 7 buwan na kayong iniingatan ng Diyos. 7 buwan na kayong hindi ginugutom ng Diyos. 7 buwan na kayong pinagpapala ng Diyos. Di ba napakabuti ng Diyos? First Sunday ng August ngayon, napakasarap na natagpos natin yung buwan ng July. Bagamat may mga pagsubok, bagamat may mga problema, aba, pinabayaan ba kayo ng Diyos? Hindi. Lahat ng pagpapalang pangailangan ng buhay ng bawat isa, ipinagkaloob niya sa atin. Dahil inuuna natin siya sa ating pong buhay. Dahil ang sabi niya naman sa kanyang salita, kung uunahin mo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag niya lang sa atin. Kaya sa ating buhay, patuloy na tuwing linggo, tuwing may ganitong mga gawain at fellowship, unahin lang natin siya. Dahil never niya naman tayong iiwanan at pababayaan ng ating Diyos. Kaya tayo pong lahat ay tumayo at mag-uumpisa na po tayo ng kanyang banal na gawain at pangunahan po tayo ni Kuya Per sa pambungad na panalangin. Yes, Lord, sa umagang ito, Panginoon, puno ang aming mga puso ng pasasalamat sa iyo. Tunay nga na kami pinagtatagumpay mo, kami pinagpala mo, at higit sa lahat sa bawat araw, kami ginabayan mo, Panginoon. Kaya't patuloy ka namin pupurihin, sasambahin at ditakilain mo. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Ikaw ay mabuti bawat sandali sa habang buhay ay
pagluha ng pusong nasugatan sa pagsubok na iyong pinahihintulot ng salamat, Panginoon, sa katugunan sa aming dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa aming salamat, Panginoon. Salamat, yes, oh Jesus. Thank you, Lord. Jesus, hallelujah, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, ay ikaw sapat. Ikaw ay mabuti sa aming buhay, Panginoon. Panginoon, salamat sa umagang ito. Salamat sa kalakasan. Salamat sa kagalingan, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil sa umagang ito, Panginoon, dinako mo ang aming mga pangyapak upang ikaw ay papurihan, sambahin, dakilain ang iyong pangalan, Kristo Jesus. Lord, salamat sa umagang ito, Panginoon, na patuloy mo kaming iniingatan, patuloy mo kaming ginagabayan sa araw-araw, Panginoon. Lord, salamat. Alam namin, Ama, na wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Lord, sa umagang ito, patuloy kaming lumalapit, Panginoon. Sabi mo nga sa iyong salita, kung ay hahayag ng aming mga labi, ang aming mga sala, kami iyong patatawarin sa aming mga kasalanan. Lord, alam namin, Panginoon, sa umagang ito, na ang kamay ng Diyos ay hindi maiksi upang kami abutin at hindi barado ang kanyang tainga upang kami pakinggan. Kaya Lord, sa umagang ito, patuloy kaming lumalapit, patuloy kami nagpapakumbaba sa iyo, Ama, humihingi ng kapatawaran, Panginoon. Lord, kung naman ang iyong nakikita sa aming puso, sa aming mga isipan, Panginoon, Lord, pakahugasan mo kami ng iyong dugong banal upang maging karapat-dapat kami sa umagang ito, Panginoon. Lord, salamat. Alam namin, Panginoon, sa umagang ito ay pinatawad mo na kami sa aming mga kasalanan. Gayun din, Lord, nagpapatawad kami sa mga nagkakasala sa amin. Lord, sa umagang ito, patuloy kami lumalapit, Panginoon. Dinadalangin namin, Panginoon, ang aming gawain, Panginoon, Lord God, na ikaw ang manguna, Panginoon, sa lahat ng iyong gagamitin, Ama. Lord, ikaw ang manguna, ikaw ang magbigay ng karunungan sa bawat isa, Panginoon, upang, Panginoon, ang lahat ng magpupuri sa iyo, Panginoon, ikaw ang may taas, Panginoon, at kami ang may baba, Panginoon. Lord, dalangin din namin sa maghahatid ng mensahe, Panginoon, Lord. Tangisan mo ang kanyang mga labi, ang ihahayag lamang niya, Panginoon, ang iyong kaluluwahati ng iyong pangalan, Kristo Jesus. At gamitin mo lamang, Panginoon, sa iyong likuran, Panginoon, gamitin mo lamang siya, Panginoon, na ihayag ang iyong mga gustong ipahayag ngayong umaga, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, maraming kaluluwa, Panginoon, ang nananabik, Panginoon, na makapakinig ng iyong salita, Panginoon. Lord, dalangin din namin sa umagang ito, Panginoon, na ang aming mga kapatid sa live stream, Panginoon, Lord, ikaw ang patuloy manguna sa kanilang mga buhay, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, na ikaw patuloy magpala sa kanila, Ama. Dalangin din namin sa umagang ito, Panginoon, Lord, na ang aming mga kapatid na wala partiyo, Lord, idako mo ang kanilang mga pangyapak sa lugar nito upang sabay-sabay kaming magpupuri at sasamba sa umagang ito, Panginoon. Dalangin din namin, Ama, ang lahat na aming source of income, Panginoon. Lord, patuloy magpala sa bawat isa, Panginoon. Negosyo man to, mga Panginoon. Trabaho man to, Panginoon, sa gobyerno, sa pribado, Panginoon. Lord, patuloy mo kaming pagpalain, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. At alam namin, Panginoon, lalabas kami sa sambahang ito na pinagpala mo na ang bawat isa. Dalangin din namin sa umagang ito, Lord, ikaw ang patuloy na kikilos sa lahat ng aming gagawin sa buong maghapon. Kaya Lord, salamat sa iyo ang papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. A blessed Sunday po sa ating lahat and a blessed new month po sa mga anak ng Diyos. Isumigaw nga po tayo ng malakas na hallelujah sa lahat ng pinalaya at pinagpala ng Panginoon. Amen. Tunay nga po tayo ay malayang pagpupuri at sasamba sa ating Diyos. Hallelujah. Malaya po tayong pumalakpak, sumigaw at sumayaw. Amen.
salamat, Panginoon, sapagkat kami pinagtagumpayan mo, O God, sa buong buwan ng July, Lord. Tunay nga naranasan namin, Panginoon, ang pag-ibig mo. Hindi mo kami iniwan, ipinabayaan man, Panginoon. Kaya't patuloy ka namin nga awitan, O God. Patuloy namin dadakilain ang iyong pangalan, O God. Sa umagang ito. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan, bawat sandali. Ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay sa bawat araw, Panginoon. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan, bawat sandali. Ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. O kaya naman, O Diyos, wala kami ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, tapat kailan pa man. Yes, O Jesus. Yes, O Lord. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan, bawat sandali. Ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. O sa bawat araw, Panginoon, sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan, bawat sandali. Ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. O kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, O
Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, tapat kailan pa man. Oh Diyos, ika'y tapat kailan pa man. O kaya naman, Panginoon, kaya naman, oh Diyos, wala kaming ibang nais kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Kaya naman, oh Diyos, wala kaming ibang nais kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Kaya naman, oh Diyos, wala kaming ibang nais kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay. Walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. O napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, tapat kailan pa man. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay. Walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, tapat kailan pa man. Yes, O Jesus, tunay nga na ikaw ay tapat at sapat sa aming mga buhay. At ikaw lang yung natatanging pag-asa namin, Panginoon. Hallelujah, Lord. Patuloy po nating awitan ng Panginoon. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na ikaw lang ang sasambahin. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, palagi kong aawitan. Ikaw lamang, o kahit kailan, kahit kailan, hindi ka nagkulang. Biyaya mo sa amin lagi, laan ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo. Sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon. Paman, ikaw lang ang pag-asa namin, Panginoon.
Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatagnay ko lang ang sasambahin. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim. Jesus, kahit may suliranin man, palagi kong aawitan. Ikaw lamang ang kahit kailan, kahit kailan. Hindi ka nagkulang, biyaya mo sa amin laging. Laan ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo. Sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon. Pamano kahit kailan, Panginoon, kahit kailan. Di ka nagkulang, o biyaya mo. Laging laan ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo. Sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon. Pamano, Panginoon, Panginoon, dakilang katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo, ako'y inibig mo. Kahit ako ay ganito, walang katapusan, walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo, Panginoon. Panginoon, dakilang katapat sa dalangin ko. Ay inibig mo, ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, kailan di ka nagkukulang. Biyaya mo sa amin laging. Laan ang pag-ibig mo, Panginoon. Sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon. Pamano minsan pa kahit kailan, kahit kailan. Di ka nagkulang, biyaya mo sa amin lagi. Laan ang pag-ibig mo, Panginoon, palaging sapat, O God. Walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. So God, inibig mo ako noon pa man. Yes, O Jesus. Yes, so God, kahit kailan di po kayo nagkulang sa aming mga buhay. Lord, we speak life sa buhay po ng bawat isa. We speak healing. We speak restoration. We speak revival
Salamat po. Jesus, your name is power. Jesus, your name is might. Lord, we speak salvation sa araw na ito sa mga nanonood sa ibang bansa dito po sa Pilipinas. Lord, bless niyo po kami. Lagi po kami nagpapakumbaba at salamat sa guidance ng Holy Spirit na siya naming laging tagapagturo, siyang direksyon ng iglesyang ito. Lord, we are blessed. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Amen. Amen. So, sabihin niyo po sa inyong katabi, pagpapalain ka ni Lord. Amen. So, glory to God. At so, ngayon po ay libing nung kapatid ni Atilen at yung ibang mga kapatid po natin ay nandoon. Huli na po yun. No? Alam natin itong July ay ang dami namatay. Pero last na yon yung ililibing ngayon. No? Pero sabihin mo siyang katabi, pinagpala ka ng Diyos dahil buhay na buhay ka. Amen. Amen. So, nagpapasalamat po tayo sa Diyos. Nandiyan po si Kuya Tileng, yung sekretary po ng ating barangay. Palakpakan po natin ang Diyos. Si Kuya Juanito po, nandiyan po. Mga barangay tanod po sila. At yung po ibang mga barangay official natin, barangay tanod ay nasa bayan po dahil may libing. Pero salamat po dahil ang Holy Spirit lagi ang nag-guide sa iglesyang ito. Shout out din po dyan sa ibang bansa, yung mga followers natin, viewers. Salamat po sa patuloy niyo pong pag-share dahil ito po'y napapanahon na lagi po nating ibahagi ang mabuting balita. Nung kailan ba itong nakaraang Friday po ba yun, Inang? Friday. Meron pong ipinanganak na 1 buwan palaang dito po sa may boundary ng Bisal at saka Pangclara. So, inilibing din isang araw. No? Bagong panganak po yon. So, kaya wala tayong control sa mundong ito. Ang mahalaga, konektado tayo. At yung may relasyon tayo sa Diyos. At lagi ko po pinapangaral sa pag nasa patay. Doon po ako nangangaral para sa mga buhay. Sinasabi ko lagi na mahalaga na malaman natin kung bakit tayo pinanganak sa mundong ito. Nilikha tayo ng Diyos para mahalin ang Diyos. At kaya natin siya sinasamba. At higit po sa lahat, magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos. Sapagkat yan po yung pinakamahalagang desisyon ng isang tao. Yun siya ay nagdesisyon na kilalanin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya purihin po ang Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos. So, ang ating pong topic ngayong umaga ay following God's instruction. Obedience. Actually, ang keyword ngayon, pagsunod. Sabihin mo siyang katabi, pagsunod. Ang buhay Kristiyano, hear and obey. Nakikinig tayo. At kung ano naman po yung sinasabi sa atin ng Diyos, yun po yung ating gagawin. Pag tayo po ay sumusunod sa Diyos, may protection ng Diyos sa ating mga buhay. Ito po ay kasaysayan ni Pablo. Dito po sa Gawa, chapter 27, verse 22 hanggang 25. Gawa 27, verse 22 hanggang 25. Sabi po rito, ito ngayon ang payo ko, laksan ninyo ang inyong loob, sapagkat walang mamamatay, isa man sa inyo. Kaya nga lamang mawawasak ang barko. Nagpakita sa akin kagabi ang isang anghel ng Diyos, ang Diyos na sinasamba ko at pinaglilingkuran. Sinabi niya sa akin, huwag kang matakot, Pablo, dapat kang humarap sa emperador. Alang-alang sa iyo'y ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mong
naglalakbay. Kaya tibayan ninyo ang inyong loob, mga kasama. Nananalig ako sa Diyos na mangyayari ang lahat ayon sa sinabi niya sa akin. So ito po ay istorya po na si Pablo po ay ikinulong, hinuli, hindi dahil siya ay gumawa ng masama. Siya po ay hinuli, kinulong dahil ipinapangaral niya si Jesus. Ano po? At siya po ay nilite sa Roma. Ano ho? Sa pamunuan ng Roma. At sa kanyang paglilitis ay napatunayan na wala naman siya kasalanan. Kaya lamang po may mga Hudyong tumutol, kapwa pa, mga Hudyo pa ang tumutol. Kaya dapat papakawalan na siya. Kaya natuluyan na siya po ay lumapit, pupunta sa emperador ng Roma. Para bang pupunta ka doon sa pinakamataas na Supreme Court. Ano ho? Yung final word. Ano ho? Kasi pinapalaya na siya doon sa Roma. Ngayon, may mga tumututol pa. Pero ang ginawa niya, pupunta siya sa emperador ng Roma. At ito po'y tagpo na may kasama siya sa barko na 276 na mga bilanggo. Ito yung tagpong ito. At nung sila po ay naglalayag, ay bumagyo. Ano ho? Bumagyo ng malakas. At ang kagandahan nito, si Pablo ay nakakarinig sa Diyos. Sabi mo siya katabi, nakakarinig sa Diyos. Kinausap siya ng Diyos. Ang sabi po ng Diyos sa kanya, kailangan ka, Pablo, na humarap sa emperador ng Roma. Ngunit, daksan mo ngayong loob, tibayan mo yung loob, dahil ang barko niyong sinasakyan ay mawawasak. Pero, walang mamamatay sa inyo. Amen? Sila po ay 14 days sa barko na nawasak talaga yung barko, lalangoy-langoy sila. Amen? Pero walang namatay sa kanila. Amen? So, diyan natin kukunin yung mga puntos natin. What are the results when we follow God's instruction? Si Apostol Pablo po ay sumusunod sa utos po ng Diyos. Ano po? Una, ano ba ang resulta kapag sumusunod tayo sa Diyos? Number 1 po ay favor. Sabi mo siya katabi, favor. Yan, ano po. Pansinin niyo po, ang keyword po rito, doon sa Gawa 27 verse 22 hanggang 24, doon sa verse 24 na lang, basahin natin. Sinabi niya sa akin, huwag kang matakot, Pablo, dapat kang humarap sa emperador. Ang keyword dito, alang-alang sa iyo'y ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mong naglalakbay. Yun po yung keyword. Ano ho? Ang favor doon, may tinitingnan ng Diyos. At dahil kay Pablo, lahat ng kasama niya ay maliligtas. Bakit? Si Pablo po ay masunurin sa Diyos. Kaya alam niyo po, dahil kayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, kayo at ang pamilya niyo ay maliligtas. Amen? Poprotektahan po ng Diyos. At siyempre, tayo po yung magiging halimbawa. Kagaya po ni Paul, ano ho? Bakit may favor? Ano ho? Alam niyo po, na-mention ko na ito dati, ano ho? May two kinds of blessing. Ano, may two kinds of blessing. Maraming bago po dito sa mga nakikinig. May tinatawag na common blessing. Pag sinabi pong common blessing, naranasan niya ng lahat ng tao. Pilipino, ibang lahi, mabuti, hindi gumagawa ng mabuti, masama. Naranasan po yung blessing. Ano po yung blessing na yun? Yung pag sinabing common blessing, halimbawa po, kagaya ng hininga. Ang hininga ay ipinagkakaloob sa lahat ng tao. Gumagawa ka naman ng mabuti, gumagawa ka ng masama, binibigay po ng Diyos yan. Ang tawag po dyan ay common blessing. Yan po yung grace ni Lord. Tignan niyo po, sabi po rito sa Mateo 5:45,
upang kayo maging tunay na mga anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama. At nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. So, yung ulan, ito po ay common blessing. Umuulan sa lahat. Yung sikat ng araw, pinapasikat niya ang araw sa lahat ng tao. Ang tawag diyan ay common blessing. Pangalawa, may tinatawag po na special blessing. Ito ang nangyari kay Pablo. Amen. Ang special blessing, ito po yung nangyayari doon sa mga may relasyon na sa Diyos. Doon na po sa mga anak ng Diyos. Hello. Sumusunod na sa kalooban ng Diyos. Kagaya po ni Pablo, sabi po ng Diyos sa kanya, alang-alang sa'yo. Kaya, alam niyo po, isa sa atin sumunod. Yung lahat ng taong konektado sa atin, madadamay sila sa protection ng Diyos. Amen? Ilan po ang nadamay dito? Kulang-kulang na 300. Nakaligtas sila dahil may tinitingnan ang Diyos. Amen? Para din yung panahon ni Noe, alang-alang sa iyo, Noe. Liligtas ko ng iyong pamilya. Di ba? So, napakahalaga po ng pagsunod. Sabi mo siyang katabi, napakahalaga ng pagsunod. Yan nga po yung tema natin di ba? Sabi sa 1 John 3:22, pagka binasa niyo po yan, ang nakalagay diyan, tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Hello. Actually, may kaugnayan to nung nakaraang message natin, di ba? Ang provision ng Diyos ay binibigay ng Diyos pagkatapos nating sumunod. Amen? Hindi niya ibibigay yung provision ng Diyos bago tayo sumunod. Para po maibigay natin sa Kanya ang parangal. Amen? So, napakahalaga po nito. At si Pablo ay nakita natin na nakamtan niya yung pabor. Nakamtan niya yung yung hindi niya hinihingi. Amen? Hello. Ang Diyos ang nagsasalita sa kanya sapagkat meron siyang malalim na relasyon sa Diyos. Pakalawa na po tayo. Ano po yung una? Favor. Pangalawa, miracles. Dito tayo medyo bigyan natin din ito. Kasi itong week na ito, alam niyo po, ang dami ko pong pinag-pray. May sakit, may mga patay. Amen? Talaga po na spiritual warfare. Ito pong week na ito na nasa sense ng banal na espiritu na battle tayo nitong week na ito. Amen? Ito pong miracles, number 2, doon sa verse, kaugnay po ng paglalakbay ni Pablo, doon sa barko, di ba, nawasak po yung barko, pero wala po namatay sa kanila. Nakawasak-wasak ang barko, pero napunta sila doon sa isla ng Malta. At sila po ay napadpad. Ika nga ay napunta sa pangpang. Pero hindi pa tapos yun. Hindi pa tapos yung pagsubok ni Pablo. Amen? Dito sa Gawa 28, verse 3-5, nung nakalaya na sila, nakaligtas sila sa barko, 28, verse 3-5, si Pablo naman namulot ng kahoy at nang mailagay ang mga iyon sa siga. Kasi siyempre, ginaw na ginaw sila Tuusin niyo po, 14 days na lalangoy-langoy sila, lulutang-lutang, fasting pa. Sabi mo sa katabi, fasting pa. Hindi sila kumakain. Amen? Dahil naligtas nga lang kanilang buhay. Mula ro'y lumabas ang isang ahas. Amen? Nagsisiga ng kahoy. Sabi, mainit Papainit sila Biglang may lumabas na isang ahas. Tinuklaw nito at pinuluputan ang kamay ni Pablo.
Nang makita ng mga taga roon ang ahas na nakabitin sa kamay ni Pablo, nasabi nila sa isa't isa, siguro'y mamamatay tao yan. Nakaligtas nga siya sa dagat, ngunit hindi naman ipinahintulot ng langit na siya'y mabuhay pa. Ano ho? Kasi yung kultura po doon, siyempre, alamat na yung mga tao doon, sila po ay sanay na doon na kapag ka po may nakagat po ng ahas, sa ibang salin nga, nakalagay, ulupong ay bubula ang iyong bibig at mabubuwal ka. Pero, yun ang inaasahan ng mga tao. Kaya nga sabi ng mga tao, kung ang taong ito ay nakaligtas sa barko, sigurado sa tuklaw ng ahas, patay ito. Ina-expect nila. Iniintay nilang mabuwal si Pablo. Pero ito po, sabi po roon sa verse 5, subalit ipinagpaglamang ni Pablo sa apoy ang ahas at hindi siya na ano. Amen? Tanungin niyo po ako bakit? Si Pablo ay puspos ng banal na espiritu. Hello? Ways to miracles. Ito, maganda po ito. Mahalaga po matutunan to ng body of Christ. Hindi lang tayo, yung mga nakikinig. Ways to miracles. Number 1, praying in the Spirit. Ano ho? Alam niyo po, lahat ng tao nananalangin Lahat. Lahat ng grupo, samahan, reliyon, nagpe-pray yan. Amen? Kahit nga po yung mga may mga orasyon, yung mga kulto, di ba? Yung mga occultism. Pero sinasabi ni Pablo sa Ephesians 6:18, ang sabi niya po rito sa Ephesians 6:18, pinapaalala niya dito yung manalangin tayo sa Espiritu. Sa tulong ng Banal na Espiritu. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Alam niyo po, ngayon po, ayaw na ayaw po ni Satanas na magpe-pray tayo. Amen? Alam niyo po, kasi pag nagpe-pray tayo in the Spirit, magkakapokus tayo. Magkakapokus tayo. At wala siyang puwang sa buhay natin. Pero hindi yung panalangin lamang na ritual, yung mga minana natin nung araw, kundi ito ay sa patnubay po ng Banal na Espiritu. Actually, hindi tayo marunong mag-pray Ang sabi po sa Roma 8:26, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin sa paraang di natin kayang sambitin. So, napakahalaga po ng guidance ng Holy Spirit. Ano po? Napakahalaga po niyan. At alam niyo po, kaya tayo po naniniwala sa yung prayer in tongues. Ibig sabihin, kasi po, grabe po ngayon. Pag hindi po kayo malalim sa prayer, ito po ang mangyayari sa atin. Pag hindi po tayo malalim sa prayer. Ayan, anak, nandyan yan. The devil's favorite kind of Christian. Ito daw po ang paborito ng diablo sa mga Kristiyano. The devil's favorite kind of Christian, busy but prayerless. Kaya minsan, di ba, parang nawawala yung kapayapaan sa atin, nag-aalala tayo, nangangamba tayo, kasi po, prayerless. Sabi dito, busy but prayerless. Number 2, gifted but undisciplined. Nandiyan na yung mga karunungan, talento, pero undisciplined. Amen?
So, paborito po ni Satan yan. Nandyan na yung kaloob eh. Nandyan na yung mga kakayanan eh. Marunong na tayo eh. Pero pag undisciplined tayo, atak siya. Kaya pilitin natin lagi makapag-pray. Umaga pa lang. Kaya Lunes pa lang, alam mo na yung gagawin mo. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, nakaprograma na yun sa prayer. Yung maghapon mo, pinagpe-pray mo na yung gagawin mo. Kasi maraming distraction eh. Sabi mo sa katabi, maraming distraction. Tingnan niyo po, paborito po ito ni Satanas. Number 3, inform but unchanged. Ibig sabihin alam natin ang tama pero hindi ginagawa. Amen? Hello? So, kasi ang buhay Kristiyano po ay pakikibaka. Kayo po magsasabi niyan kung totoo po yung sinasabi ko. Araw-araw may battle. Pero kapag nasa spirit tayo ng pananalangin, nandun po yung guidance ng Holy Spirit. Amen? Kasi wala tayong magagawa kung wala po ang banal na Espiritu. Ito po, tingnan niyo po, pansinin niyo ito. Ito pong nakalagay dito. The Holy Spirit will never lead you into confusion. Hindi tayo ililid ng banal na Espiritu, hindi tayo dadalhin sa kalituhan. Amen? Hindi tayo niya dadalhin sa kaguluhan. Sabi rito, the Holy Spirit will never lead you into confusion. He leads with clarity. Ibig sabihin, ililid niya tayo sa kaliwanagan. Malinaw. Sabi mo sa katabi, malinaw. Peace, kapayapaan. May kapayapaan. And humility, kapakumbabaan. Kasi bunga ng banal na Espiritu yan. Amen? That always glorify Jesus. Pag daw nagagawa po natin ito, tinutulungan tayo ng banal na Espiritu na mag-glorify ang Panginoong Jesus. Not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Kailangan natin, alam niyo po sa panahong ito, kailangan natin ang banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu po ay isa sa persona ng Diyos yan. Naniniwala tayo na may isang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, pantay-pantay po ang kapangyarihan niyan. Pero sa panahon nating ito, kailangan natin ang tulong ng banal na Espiritu. Ano po? Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu, lahat ng mananampalataya para maparangalan natin ang Panginoong Jesus. Pangalawa, ano yung ways to miracles? Number 1 po, pray in the Spirit. Number 2, exercise our authority. Mahalaga po yan, ina-exercise natin ang ating pong authority. Sabi po rito sa Lucas 10:19, binigyan ko kayo ng kapangyarihan, tapakan ang mga ahas at mga alakdan, at lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at walang makakapanakit sa inyo. Hello. Mahalaga po na in-exercise natin to. Hindi pwedeng sabihin natin na, bahala na si Lord. Lord, bahala na po kayo sa aking pamilya. Kailangan nagbabinding in losing ka, umaga pa lang. Kasi totoo po yung kalaban natin. Totoo po yung natural evil calamities, yung mga bagyo, lindol, mga sakuna. Totoo din po yung supernatural evil calamities. Ito po yung mga hindi natin nakikita. Mga occultism ito, mga witchcraft, mga satanism, spiritism, mga scammer. Lahat po yan ay hindi natin nakikita yan. Amen? Pero kailangan yung authority ay ginagamit po natin. Kasi pagka nagpapanalangin ka, puspos ka, mag-ooperate sa atin yung discernment spirit. Amen? At nandoon po na umaga pa lang, Lord, binabalutan ko ng dugo ni Jesus ang aking pamilya, narito sa Pilipinas, nasa ibang bansa. Balutin ng dugo ni Jesus yung mga sasakyan. At sinasaway ko anumang aksidente, sakuna, distraction sa pangalan ni Jesus.
Kailangan ganun po. Ano ho? So ito po yung tinuturo natin kasi nasa digmaan tayo. Amen? Hindi, ang buhay Kristiyano, hindi po pakayot lang. Ito po talaga ay kailangan talaga empowered tayo ng banal na espiritu. Araw-araw po kasi may laban. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano po? At naalala ko po si Jeffrey. Nandiyan ba si Kuya Jeffrey? Ayan. Kuya Jeffrey, tumayo ka nga. Amen? Halika dito sa unahan. Ayan. Amen. Ito po, halimbawa po ng may authority po tayo. Si Kuya Jeffrey. Ayan, ito po si Kuya Jeffrey. Natuklaw po ito ng ahas. Amen? Nito nakaraang araw. Pero naniniwala tayo sa doktor, naniniwala tayo sa gamot. Amen? Pinadoktor siya ni Nate Minda, ni Nate Chona, at ginamot siya. Pero ngayon buhay na buhay. Yan po ay himala po ng Diyos. Maliit man o malaking ahas, may kamandag po yun eh. Ang dami na mamatay. Kaya po, may authority tayo. Naniniwala tayo sa supernatural healing. Miracles. Amen? Palakpakan po natin ng Diyos. Salamat, Kuya Jeffrey. Tatang Simo. Nandiyan mo si Tatang Simo? Glory to God. Tatang Simo, huli kayo. Ito po, si Tatang Simo, buhay po itong patotoo. Kaya napakahalaga po na exercise po natin yan, napakabuti po ni Lord, yan. Ayan. Kalakad ba, Tata Simo? Aha. Ayan. Tata Simo, ano ho? Tata Simo po, ilang taon na po kayo? Ayan, ho. 87 po, si Tatang Simo. Alam niyo po, si Tatang Simo ay dinalaw po namin ni Inang Lourdes noong mga nakaraang panahon. Ayan, nandiyan si Ate Josie. Nakapalibot po yung magkakapatid dito. Iniaalay na po nila si Tatang Simo sa Diyos. May katabi po itong napakalaking oxygen. May lahat sa ilong, lahat. At sabi ng mga anak iniaalay na nila kay Lord. Pero sabi ko, si Lord ay bumubuhay. Amen? Pinag-pray po namin, nilangisa namin. Ito, 87 years old, nakakadalo po sa simbahan. Glory to God. Amen? So, hindi po gawain ng tao yan. Gawain po yan ng Banal na Espiritu. Sapagkat, ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 12, nandun yung gift of faith, gift of healing, gift of miracles. Kaya, ang Diyos nagbibigay ng mahabang buhay. Salamat po, Tatang Simo. Glory to God. At Irma, So, tinawag ko lang po yan dahil ang Diyos po ay hanggang ngayon po ay gumagawa po ng himala. Ano ho? At sumasagot po siya sa panalangin. Ano ho? So, pangatlo, yung pangatlo po na ways to miracles, una po ay, ano po yung una? Praying in the Spirit. Exercise our authority. Pangatlo po, depend on the promises of God. Sa Diyos ka lang. Hindi ka didepende kahit kaninong tao. Sa Diyos lang. Kasi ang Diyos po ang may control ng lahat ng bagay. Sabi po rito sa John 14:13, at anumang hilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kaya ang Diyos po ay kaya niyang gawin. Sabi po sa John 14:12, lahat ng ginawa ko, sabi po ng Panginoon Jesus, magagawa din ninyo.
dahil ako'y pupunta na sa Ama. Eh tayo, si Jesus Christ, 33 years old lang. Maigsi yung panahon niya. Eh si Tatang Simo, 87. Si Ninong Turing, ilan po kayong taon? 86. Grabe. Ang daming bonus sa mga senior dito. Ano ho? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, yun po yung pangalawa, may miracles. Niniwala po tayo dyan. Hindi natin pwedeng alsin yan. Pagka nanood nga po kayo ng mga supernatural, tingnan yung mga lingkod ng Diyos sa Nigeria, ang tindi ng pagsubok doon. Pero grabe mga pastor doon. Grabe, mga wheelchair nga, pag uwi nila, pasampasan Amen? May mga mapapanood po niyan. Pero ang kanilang sinasabi, praying the Spirit. Kasi doon po, pagka nananalangin tayo sa Espiritu, yan doon po na gumagawa po ang Diyos ng supernatural miracles. Hindi kaya ipaliwanag ng tao. Naniniwala tayo sa doktor, gamot, pero minsan, kailangan ng supernatural healing. Amen? Pangatlo, yan. Ano ba yung resulta kapag sumusunod tayo sa Diyos? Una po, favor. Number 2, miracles. Number 3, answered our prayer. Ano po? Sinasagot ng Diyos ang ating panalangin. Kaugnay po ng istorya ni Pablo. Nung natuklaw siya ng ahas, pinagpaglaang niya. Marami nagpa-pray sa kanyang may sakit. Nakagawa ang Diyos ng himala doon sa lugar na iyon, sa may Malta. Alam niyo po, itong tagpong ito naman, yung pinuno nung isla ngayon, parang kapitan, no? Parang halimbawa, si Kapitang Arthur, siya yung namumuno doon sa lugar na iyon. Ito naman, ay meron doong, ang pangalan ay Publio. At ang kanyang ama ay may lagnat at may dysenteria. Basahin ko po. Sa Gawa 28, verse 7 to 8, sabi po rito, ang pinuno sa pulong iyon ay isang nagngangalang Publio. At malapit sa lugar na iyon ang kanyang lupain. Malugod niya kaming pinatuloy sa loob ng 3 araw. Ang ama ni Publio ay nagkataong nakaratay noon dahil sa lagnat at dysenteria. Kaya't ito'y dinalaw ni Pablo. Pagkatapos panalangin, ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa may sakit at ito'y gumaling. Gumaling po yung ama ng pinuno doon sa lugar na iyon. Amen? May anointing tayo exercise po natin ito. Hindi tayo ang Holy Spirit, ang author ng Biblia, author ng iglesyang ito, siya ang nagdidireksyon sa atin, siya ang nagbigay ng mga kaloob, gift of healing, gift of miracles, word of wisdom. Kaya po, yung panalangin natin sinasagot. Ang gusto ko lang pong bigyang diin dito, magkaroon tayo ng passion sa prayer. Lahat ng naging matagumpay na mga lingkod ng Diyos, mga prayerful. Marami pong distraction sa mundong ito. Pero dagdagan natin yung panahon sa pagpe-pray. Kasi pagka tayo lang sa Espiritu ng panalangin, ililid tayo ng Holy Spirit. At dadalhin tayo ng banal na Espiritu sa clarity. Maliwanag. Walang confusion. Walang kaguluhan. Talagang maliwanag yung ipapagawa sa atin. Tapos may kapayapaan ka. Yung hindi ka nagdududa na yung gagawin mo ay kalooban ng Diyos. Kasi ang naglilid Holy Spirit at dinadala tayo sa pagpapakumbaba na tanging kailangan natin ang Diyos at wala po tayong magagawa. Naranasan po yan ni Paul. Amen? Kaya kahit si Paul nasa kulungan, pupuri siya. Gumagawa ang Diyos ng himala. Supernatural. May naligtas pang ang bilanggo nung siya ay nakakulong Amen? Hello? Saan man siya magpunta, positive, negative, may nasay-save. Si Pablo, nung mapunta sa isla ng Malta,
Marami naligtas doon. Kasi nakita nila ang himala, tinuklaw to ng ahas, hindi namatay. So yung mga may sakit, naglapitan. Pinag-pray ni Pablo, gumaling. Amen? So yun naman po ang resulta. What are the results when we follow God's instruction? Una, favor. Hindi lang common blessing ang maranasan natin. Special blessing. Number 2, miracles. Sabi ng tao, wala nang pag-asa yan. Pero sa Diyos, may pag-asa. Pangatlo, our prayer is answered. Pag nag-pray tayo, dahil sumusunod tayo sa Diyos, sabi po rito, tinatanggap natin anumang ating hilingin dahil sinusunod natin ang kanyang utos at ginagawa ang kalooban niya. Tayo po ay tumayo. Lord, salamat po sa umaga pong ito. Hindi kami, kundi ang pagkilos mo. Lord, nagpapasalamat kami. Marami na po kayong himala na ginawa po sa aming buhay. Thank you sa mga answered prayer. Salamat sa miracles. Salamat sa favor. Sinusuko namin ang aming buhay namin sa inyo, O Diyos. Tulad ni Pablo, Just wanna speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains and Jesus in the streets. ano man pong ideklara natin ngayong umaga, sa pangalan ni Jesus, mangyayari po yan. Every enemy
kagalingan. Jesus, for my family. We speak healing, O Diyos, sa lahat ng may karamdaman. Holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains and Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, and I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains and Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, and I speak the holy name, Jesus. We shout Jesus from the mountains and Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, and I speak the holy name, Jesus. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Ngayong umaga, marahil nandito ka, nasa tahanan ka, nasa ibang bansa. Marahil nawawalan ka na ng pag-asa. Meron kang matagal nang ipinapanalangin. Marahil karamdaman yan. O anumang bagay yan na hinihingi mo sa Diyos. Ngayong umaga, magtiwala ka sa Kanya. Our prayer, answered our prayer. Dinirinig ng Diyos yung ating panalangin. Una-muna, sumunod ka sa aking panalangin, sabihin mo, Panginoong Jesus, salamat po sa inyong kapangyarihan. Salamat po sa iyong pagmamahal. Inialay mo ang iyong buhay para sa akin. Inaamin ko po, ako ay isang makasalanan. Patawarin niyo po ako. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ako na lang po ang mananalangin. Lord, yung po mga tumanggap ngayong pong umaga na mga bago, narito man, nasa ibang bansa man, nasa tahanan man. Salamat po na ang pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. Dalangin ko po, Ama, na patuloy niyo silang palaksin. Ano man ang kanilang kahilingan, Lord, ngayon pong umaga, kayo po ay Jehovah Rapha, Diyos na manggagamot. Sino man po may sakit,
humihiling po ng kagalingan. Salamat sa doktor, salamat sa gamot. Pero ngayon pong umaga, padaluyin niyo po ang supernatural healing sa kanilang katawan right now in Jesus' name. Jesus, your name is power. Jesus, your name is healing. I-touch niyo po ang katawan nila. Anumang pangalan ng sakit, any name ng sakit sa kanilang katawan right now. Narito man sila sa Pilipinas, nasa ibang bansa right now. Permanent healing. Permanent healing. Permanent healing. O Diyos, sa katawan nila. Lord, muli silang lalakas, sisigla. Long life anointing, mahabang buhay, idadagdag niyo po sa kanila. Strong immune system. Lahat ng mga nahihilo, nalulula ngayong umaga. Lord, sa pangalan ng Jesus, Sukuraba Kanda Sikiria, Hondorobos Sukuraba Sikiria, Handarabas Sukuraba. Salamat po. We speak healing. Yung mga bukol, tunawin niyo po, Ama, in Jesus' name. Even spirit of death, sa aming mga angkan at pamilya, pinuputol namin ito tilalagot in Jesus' name. In the name of Jesus. Sa aming mga angkan at pamilya and behalf, iningi namin ito ng patawad mula sa aming pinagmulang kanininuan. Anumang kasalanang minana ng bawat siya, patawarin niyo ito. Anuman pong mga minanang sakit at karamdaman, kahirapan, anumang mga sumpa sa angka ng bawat siya, pinuputol namin ito tilalagot ngayon pong umaga in Jesus' name. At Lord, we speak blessing. We release blessing. Lord, release blessing. Restoration, revival. Lord, we speak salvation sa angka ng pamilya ng bawat isa. Alang-alang sa buhay ng bawat isa. Ang pamilya at angka ng bawat siya ililigtas nyo. Sabi niyo po kay Pablo, alang-alang sa iyo, Pablo, lahat ng kasama mo, ililigtas ko. Uraba, sikiraba, sikiraba, handaraba, sikiraya. Lord, salamat po sa kaligtasan ng angka ng bawat isa. Lord, ang mga anak nila tapo, i-bless niyo po. Sa henerasyon ng kanilang mga anak at apo, Lord, masaganang buhay. O Diyos, gagandang buhay nila, magtatapos sila ng pag-aaral. At magiging blessing sila sa kanya-kanyang pamilya. In Jesus' name. Yung favor, maranasan nila. Miracles, answered prayer. Lord, ang mga tahanan ng bawat isa ay gawin yung katulad ng tahanan ni Obed-Edom. Nandun po ang inyong pong presensya. Ang bawat tahanan ng bawat isa ay magiging mapanalanginin. O Diyos, salamat sa anointing ng undistracted prayer sa buhay po ng bawat isa. Sa lahat na nakikinig ngayong umaga, anointing ng undistracted prayer sa maingay na mundong ito. Lord, mabisa po yung lagi po kaming nananalangin. O Diyos, bless niyo po ang bawat isa at yung mga resources ng bawat isa. Salamat po sa ulan. Masaganang ulan, O Diyos, sa magsasaka. Aani sila ng masagana, O Diyos. Ang mga naghahalaman, naaani sila ng masagana. Hura ba sikireya? Hura ba sa kakanda? Ang mga may poultry ng manok at itik, mag-harvest po sila ng marami. O Diyos, ang mga nagtatrabaho sa gobyerno, private sector, sa ibang bansa, mapopromote sila. Guided sila ng Holy Spirit. Hura ba sikaraba? Salamat po sa banal na Espiritu na siya po ang banal mag-guide sa kanila. Lord, may clarity, may peace, may humility. Lord, handarabasika, ang Holy Spirit ang mag-guide sa buhay po ng bawat isa. Lord, at salamat po sa word of wisdom. Balot ng dugo ni Jesus ang mga paaralan. O Diyos, sa aming bansang Pilipinas, public, private, ligtas ang mga guro, ligtas ang mga kabataan, ligtas ang mga magulang, in Jesus' name. At sa aming bansa, nagdideklara kami palagi na ang kabutihan ang nagaganap palagi. O Diyos, talo palagi ang kasamaan. Lagi po ang magwawagi ang liwanag, talo palagi ang kadiliman. Kontrolado niyo po ang aming bansa. Diyos kayo ng kapanahunan, naglalagay at nag-aalis. Kaya wala kami dapat ipangamba. Ang kailangan lang namin sumunod. O Diyos, sabi niyo po sa Roma 13, pasawag kami sa mga namumuno sa amin, O Diyos.
Lord, binebless namin ang buhay po ng bawat isa. O Diyos, even sa aming barangay na ito, Lord, salamat kapayapaan na maghahari palagi dito. I-bless nyo ang mga barangay official dito, si Kapitang Arthur, ang mga konsihal, sekretary, treasurer, mga barangay tanod, pagpalain nyo. Every family sa aming barangay, bless po ito, O Diyos. Maging sa mga karatig, barangay po namin na malalapit po rito, sa Bisal San Pablo, Santo Niño, Santo Cristo, Puluntabo, Kalawitan, Bulacan, Pampanga, sa Pilipinas, sa iba't ibang bansa, mga OFW, Huraba, Sicaraba, na konektado sa church na ito. O Diyos, pagpalain niyo po sila. Lord, ang mga family po ng bawat isang nasa ibang bansa, bless, O Diyos. Gaganda po ang kanilang buhay sa ibang bansa. Mapuprovide po ang pangailangan ng kanilang pamilya. At ngayon pong umaga, O Diyos, ang buong buwan ng Agosto, sasamahan niyo kami. Guided po kami ng Holy Spirit. Ang taon 2026, i-exit kami na malakas. Lord, nandun po, Ama, na masusunod namin ang inyo pong kalooban. O Diyos, kami lagi nagpapakumbaba. We are blessed. Wala kayong lalampasan. Hindi lamang ang church na ito. Lahat ng church sa Pilipinas, maging ang OPAPJ, lahat ng mga nagdaraos ngayon ng gawain, pagpalain nyo, dalawin nyo, bisitahin nyo, O Diyos. O Diyos, salamat po maging ang mga gawain sa ibang bansa. Lord, thank you po. We are blessed. Dahil pinalakas nyo kami, pinagaling nyo kami, pinatatag nyo po kami. Salamat sa favor, miracle. Salamat po sa answered prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen.